Yes, alright mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, pag-usapan natin, ito nga pong katotohanan na kung saan hindi talaga pwedeng magbato, 'di ba, or gumamit ng pinagbabawal na gamot itong si BBBM dahil siya mismo ang nagdugtong sa buhay ng kanyang ama. Isa na lamang po mga minamahal ang kidney ni President Bongbong Marcos. Kaya sa accusation ni Amy Marcos na itong kanyang kapatid daw po ay nagbabato ay talagang napaka-false. Talagang gumagawa siya ng threat, sumasama siya sa instability, sa destabilization para ma-set up yung kanyang political career for the 2028. And if you think kayong mga DDS, 'di ba, na itong si Amy Marcos is a powerful, imagine nyo na lang kung yung kanyang pamilya ay kanyang betrayed, kayo pa kaya? In the last minute, kayang gawin yan din sa inyo ni Amy Marcos. So, ano yung credibility ni Babalina? Alright, sige. Ito, basahin natin mga minamahal, tong balitang to. Yan. Diba? Sabi dyan, Ferdinand Marcos Jr. kidneys donation to his late father. So, grabe yung sakripisyo ni PBBM. So, hindi ka din pwedeng mag-donate ng kidney kung ikaw ay madumi. Kung gumagamit ka, hindi ka pwedeng mag-donate ng kidney sa ama mo. 'Di ba? Hindi kayo magiging compatible kung madumi ka. 'Di ba? Alright, basahin natin tong article na to mga minamahal. Sabi diyan, in 1983, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., then the governor of the Ilocos Norte, made a profound personal sacrifices by donating one of his kidney to his father, former President Ferdinand Erdralin Marcos Sr. This act of love and devotion came at the time when his father's health was deteriorating and a kidney transplant was urgently needed. So, hindi mo man lang nakita yung sacrifices ng kapatid mo para sa ama mo, para madugtungan yung buhay? Well, kung sa bagay, hindi mo naman pala di umano ama itong si late Ferdinand Marcos Sr. dahil yung ama mo daw kuno ay itong si Lacson. Kaya makikita natin na parang walang mercy itong si Amy sa kanyang kapatid. Kasi ang kapatid hindi kayang gawin yan. At saka isa pa, magpa-DNA ka kaya para nang malaman namin kung totoo kang Marcos. 'Di ba, sarili mo nga ang anak, sinasabi na nababaliw ka na eh. 'Di ba? Oh, Bongbong's decision to donate his kidney was not only a testament to his deep familial love, but also a reflection of the intense loyalty and dedication that characterized the Marcos family. The operation was reportedly performed at the Philippine National Kidney Foundation in Manila, and it was a significant event given the political climate of time. So, mga minamahal, nadugtungan po ang buhay ni late President Marcos Sr. ng 6 years sa ginawa ni President Bongbong Marcos. Kasi noong 1983, 'di ba? Sabi ko naman sa iyo ayon sa ulat na dokumentado talaga, kahit tingnan niyo pa yung ospital na 'yan, isa na lang po ang kidney ni President Bongbong Marcos. And let's be clear, yung major organ donation na ito, life-threatening procedure po 'yan, mga minamahal. Lifetime health management ang kapalit niyan. Lifetime health maintenance. So, ginawa niya ito habang governor siya ng Ilocos. At alam niya na posible siyang mamatay sa surgery. Pero, hindi niya yun kinabahala dahil talagang act of love. Ganyan siya magmahal sa kanyang ama. Kasi hindi lang to simpleng operasyon, mga kababayan. This is a once-in-a-lifetime sacrifices na hindi basta-basta gawin ng kahit sinong anak. Lalo na kung hindi mo mahal yung ama mo. 'Di ba? Or baka ikaw ang hindi nakapag-donate ng kidney sa ama mo dahil according sa mga napapabalitaan natin, ikaw daw di umano ang nagbabato. 'Di ba? Nang dahil sa pag-donate ni PBBM sa kanyang ama, nabuhay ang kanyang ama ng almost 6 years bago pumanaw noong 1989. Kung hindi nag-donate si PBBM, isipin nyo na lang mga minamahal, baka mas maagang namatay itong si Marcos Sr. 'Di ba? So ngayon, ano ba yung epekto sa buhay ni PBBM sa pag-donate niya ng kanyang kidney? Una na nga dyan yung one kidney
lifetime maintenance. Bawal kang uminom, bawal kang gumamit ng pinagbabawal na gamot, bawal mong abusuhin yung katawan mo, bawal ang anumang substances na makakasira sa natitira mong isang kidney. Kaya nga ngayon, ito yung tanong natin mga minamahal. Saan nagkaroon ng lakas ng loob itong si Amy Marcos ng pagbintangan ng kanyang kapatid na gumagamit? Kung isa na lang yung kidney na natitira nito. Ano to? Medical miracle? 'Di ba? Superman kidney? Ang lakas mo naman kung ganon. Or baka naman iniisip ni Amy Marcos na, ay, si PBBM is a hero, 'di ba? Kaya yung kidney niya, kahit isa lang, pwedeng uminom, pwedeng mag-coke, 'di ba? Ano yan? Superhuman imagination. Grabe naman tong si Lola natin, Amy. And if gumagamit si PBBM ng kung ano-ano, as she claims, 'di ba, na itong si Amy Marcos, di sana ngayon matagal nang sumabog, bumigay, or nasira ang natitirang kidney ni PBBM. Di ba? Pero ano yung nakikita nyo sa ating presidente ngayon? Very, very healthy pa sa healthy. Nagtatrabaho araw-araw, uma-attend sa mga state function, and talagang nagpupunta kahit saan. Di ba? Sa mga meeting niya bilateral, sa ASEAN Summit, at sa kung ano-ano pa. So, ibig sabihin, matibay, malakas, at active ang ating presidente. So, ngayon, sino ang nagsisinungaling? Diba itong si Amy Marcos, bakit hindi niya to binanggit nung panahon ng kampanya? Diyan lang talaga ako nagtataka. Or baka naman merong i-reveal na bagman, kaya tinatakpan mo na agad yung issue mo. 'Di ba? So, dalawa lang kasi yung posibleng atake ni Amy Marcos dito Hindi niya nirerespeto yung kanyang kapatid, or talagang meron siyang political agenda by the national election, 'di ba? So, kung alam ng buong pamilya ni President Bongbong Marcos na nag-donate si PBBM sa ama nila, bakit ang lakas ng loob ni Amy Marcos na sabihan na gumagamit daw ang kanyang kapatid? 'Di ba? So, napapansin ninyo, parang isa siya sa mga nag-i-insist ng destabilization, ng instability, 'di ba? Ng hatred, ng paninira, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Political betrayal, pagpapahiya sa sariling pamilya, pag-iinsulto sa taong literal na nagligtas ng buhay sa kanyang sariling ama, 'di ba? So, lahat na masasabi natin dito kay Amy Marcos. And mga minamahal, ito pa yung napaka-ironic sa pagsisinungaling ni Amy Marcos. 'Di ba? Si PBBM na ngayon nagdugtong ng buhay sa kanilang ama, tapos si Amy Marcos ngayon gusto niyang putulin ang reputation ni PBBM sa kanyang kapatid. 'Di ba? Gustong putulin ni Amy Marcos ang kanyang reputation ng kanyang kapatid. 'Di ba hindi na to nakakatuwa, mga minamahal? Instead of throwing accusation sa kapatid mo, hindi ba dapat magpasalamat ka na lang, Amy? Dahil kung hindi kay PBBM, hindi nadugtungan ng buhay ng ama mo. Hindi mo pa nakapiling ng ilang taon ang ama mo. 'Di ba? Hindi siya nagkaroon ng panahon na pagkakataong makatakbo, mangampanya at maging part ng political dynasty ninyo. 'Di ba? Hindi na nami-maintain, mga minamahal, ang legacy ng kanilang father. Kung tutuusin, si Bongbong nga yung literal na dahilan kaya nga tumagal ang buhay ng iyong ama Pero ngayon, ano yung binabato mo? Sinisiraan mo pa ang kapatid mo. Kung ganyan lang din naman, mga minamahal, ang kapatid mo, hindi mo na kailangan ng kalaban. 'Di ba? Dahil yung kapatid mo na mismo ang ginagawa mong kalaban. So anyway, mga minamahal, isang malaking period na to na si Amy Marcos, yung gusto lang naman talaga ay sirain itong si PBBM. 'Di ba? Walang iba kundi sirain si President Bongbong Marcos, walang iba kundi yurakin si PBBM. Ano ba talaga, Amy, yung role mo? 'Di ba, maging senadora or maging mapanirang nilalang na lang, 'di ba, ng mamamayang Pilipino? At beside, mga minamahal, dapat nga, sabi ko sa inyo, yung tinatopic natin dyan, yung pinag-uusapan natin dyan, kung talagang literal na betrayal, dapat sana nakafocus tayo sa mga taong namamangka sa dalawang ilog. 'Di ba? Kasi yun yung literal na betrayal. 'Di ba? Yung ginagawa nila small boy, yun yung literal na betrayal. Dapat yung betrayal nagsisimula sa kalaban, hindi sa sariling kapatid, sa sariling bloodline. Yung betrayal dapat makikita mo sa kalaban, yung mga namamangka sa dalawang ilog, katulad nila small boy. 'Di ba? Ano yung ginagawa ni Small Boy? Namamangka kila First Lady, namamangka doon sa team ni Duterte. Yan yung literal na betrayal na dapat sana, yun yung pinag-iinteresan. Hindi yung ginagawa mong paninira sa kapatid mo. Biruin mo, itong sila Small Boy, ang ginagawa nila, pinopondohan nila yung rally doon sa The Hague, pinopondohan nila yung rally doon sa the Netherlands para i-promote ang mga Duterte. Habang dito, mga minamahal, nakikipagsipan kila First Lady.
Di ba tama ba yun, yung mga ganong klaseng gawain? Di ba malamang natural mali? 'Di ba? Yun dapat yung pinagpupukusan natin yung betrayal ng mga kalaban. Hindi kung paano mo pagtaksilan ang sarili mong kapatid. Hindi mo ba alam kung ano yung ginagawa ng mga kalaban ni PBBM? Hindi nga natin alam kung sino yung totoo at kung sino yung peke ngayon 'Di ba kasi may mga tao na sumisip-sip sa administrasyon pero sinasaksak sila patalikod. Kagaya nga na sinasabi ko sa inyo, yung team ni Alpotera na hinahamon natin noon na mag-post ng Sara resign na up to this moment hindi pa din ginagawa. Bakit? 'Di ba? Kasi yung kanilang amo na si Small Boy, abay, 'di ba? Mga minamahal, I think takot sa mga Duterte 'yan. 'Di ba? Itong amo nilang si Small Boy. Kaya inaamo natin si Small Boy kung talagang totoong nasa panig ka ni President Bongbong Marcos. Yung anak-anakan mo, yung tuta mong si Alpotera, bakit hindi mo ipag-post ng Sara resign? 'Di ba? Sara resign, ba't hindi mo ipag-post itong si itong si Alpotera ng Sara resign? 'Di ba mga minamahal, nakakaloka tong lola ninyo? Sumakit yung ulo ko, nakaka-stress. 'Di ba? Alright, it's me again, Alicia nyo. Mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!